Hello mga alagad ko taga Subaybay. Ako ay may kukwento sa inyo. Ang alamat ng tirador. Sa mga bata, kaway-kaway naman dyan. Tayo umupo muna dito at magkwentuhan. Bago ang lahat, ang kwento na to guys is galing sa aking lolo. Pagkatapos namin mag-ensayo ng martial art, nag-iihaw kami ng mamais, saging, kamuti. At pinapaupo niya ko sa isang tabi. Habang kami kumakain, kinukwentuhan niya ko nito. Ang alamat ng tirador. Sa isang pok na yun, mayroong masaganang magpamilya ang nakatira. At sagana sila sa kanilang buhay. Tawagin nating Tirso ang kanilang ama. At ang asawa naman nila ay si Adila. Nagkaanak sila ng Tirso at Adila ng 30. Noong unang panahon kasi guys, hindi uso yung kunti lang anak mo. Pag kunti lang anak mo, tinatawag kanilang baog. Joke lang. Yes guys, no? At sila ay nakaanak ng 30. Yes, no? Dahil sa labis na panganganak, pumanaw yung asawa ni Mang Tirso. Yes, no? At sadyang nalungkot ang kanilang pamilya. Si Mang Tirso ay nag-ikot-ikot sa kanilang mga lupain at siya ay may naibigang babae. Tawagin natin siyang si Ater. Yan. Si Ater ay nagkaibigan sila ng Mang Tirso. At nagdalang tao si Ater at nanganak. So napanganak lang guys is pumanaw din si Ater at nabuhay yung sanggol at tawagin natin si Ador. So guys, no? Si Ador ay mabait na bata. So guys, no? Masunurin sa ama. Sinusunod niya lagi ang kanyang ama sa kanilang loob tahanan sa labas. So guys, no? Mahilig si Ador manghuli ng mga ibon. So guys, no? Yun ang kanyang libangan, manghuli ng ibon at kanya nila itong inuulam. Diba? Iba naman guys, inalagaan. Dahil sa katandaan ng kanilang ama, bago pumanaw guys, yung kanilang ama ay pinatawag nila ang lahat na kanilang anak. Dahil guys, masagana ang kanilang buhay, gusto niya na pamamahagin yung kanyang ari-arian, ginto, lahat, malalaking mansyon guys, no? At sa tabi lamang si Ador ng kanyang ama. Si Ador noon ay nasa 12 anyos at siya ay nalulungkot at sinabi ng kanyang ama, kayo ay lumapit sa akin at ibigay ko na sa inyo ang bawat mana ninyo. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ni Ador sa unang ang kanilang mga kapatid dahil makuha na nila ang kanilang mana doon guys. At pagbigay ng mga mana, pinagagawa nila guys yung talagang gusto nila, mga ginto, alahas na lahat. So si Ador tahimik lamang at sa huling-huli at dahil ibigay niya ang lahat ng mga mana sa 30, panglabing 31 si Ador, siya yung bunso, at binikas ng kanyang ama na Ador, yun na lamang ang yung mamanahin, yung lupain doon sa isang puok. Yun ang yung mana. Nagtawanan ngayon guys yung kanyang mga kapatid kasi yung lupain niya guys, maraming mga dambuhala doon, mga ahas, sawa, mga leon, mga tigre, yung ang kanilang mga alagang tupa doon, kabayo, baka ay kinakain ng leon. So natatakot si Ador at sadya namang tawa ng tawa yung kanyang mga kapatid. So sa unang sa kanyang ama, at pumanaw na si Mang Tirso. Nagdesisyon ngayon yung kanilang pinakapanganay na kapatid na magkanya-kanya na at pumunta na sa kanilang bawat mana. Yun guys, nalungkot si Ador at sabi niya kanilang panganay, pumunta na tayo sa bawat mana natin at doon tayo manirahan at gampanan natin yung ating minana. Yung mga kapatid ni Ador isa dyan namang malustay at talagang masayahin sila dahil maraming kayamanan ng kanilang minana. Subalit si Ador ay isang malawak na lupain, subalit puno ito ng mga dambuhala, yun. Subalit yung wala siya magawa dahil yun ang ibinigay sa kanila na kanilang ama. So guys, no? Hapon noon naglalakbay si Ador papunta sa kanilang mana, may maliit lamang na kubo. Siguro guys, ang kubo noon dahil sila may kaya, kumbaga parang kanila yung lupain, yun tinawag nilang kubo, kumbaga bahay bakasyonan lamang. Yun, no?
At naglalakbay si Ador papunta doon. May nakita siyang isang matanda, gusgusin ito at maraming sugat. So, yung matanda ay nakakaawa. Nilambitan ngayon ito ni Ador, sabi niya, ay sakit ng aking ulo. Amang, ano po ang nangyari sa iyo? Sumagot yung matanda. Ay, anak ko, sabi niya, ako'y maraming sugat, ako'y wala na rin matirahan, ako'y naliligaw. Halika, sumama ka na sa akin. At ginamot ni Ador ang sugat ng matanda. Ito ay lumakas, kanyang pinakain doon sa kanyang kubo. Yan. Tumulo yung matanda doon at sabi ng matanda, bakit ikaw hindi lumalabas yung pagmamahay? Ako po'y natatakot dahil maraming mga leon sa labas. Ako'y natatakot. Sabi niya matanda, huwag ka matakot. Alam ko yung hawak-hawak mo, ano yung nasa liig mo. Sabi niya, yung sandatang yan. Sige guys, no? Yan sa guys, no? Yung sandatang guys, yung sandatan yung guys, bago namatay ang kanyang ama, si Tirso, ay inabot sa kanya yun. Yun yung sandatang. Di ba lang ni Ador ang pangalan ng sandatang yun. Sabi niya, alam ko ang sandatang yan. Ako ang nagbigay niya. Binigay ko yan sa yung nagtaka ngayon si Ador sa kanyang ngayon. So balit pinabayaan na lang ni Ador at sabi niya, anong gagawin ko, amang? Sabi niya, maganda yan yung maganda yan, turuan kita kung paano gumamit niyan. At nag-abot ngayon ang matanda kay Ador ng dalawang bilog. Guys, no? Dalawa lamang guys. Yan ang ibala mo dyan. Yan ang gawin mong bala sa iyong sandata. Sabi niya maglagay kasi isang sulok na yon. Sabi niya maglagay kasi isang sulok na yon. At yun ngayon ang sampulan mo kung paano mo gamitin yan. Tinuruan ngayon ng matanda si Ador kung paano gamitin yung kanyang sandata. Iangat mo yan at ibala dyan. Sabi niya ganito. Maglagay ngayon ng target. Maglagay mo to doon at yun ang targetin mo 10. Sabi niya. Sinunod ngayon ni Ador yung matanda. At kanya nga itong ginawa. Inatin mo yan at ibala mo yan. Yun ngayon ang iyong sandata. Kagaya nito. Inangat ni Ador. At tinarget yung sampol at biglang umakas si Ador. Isa diyang nakakaibang lakas sa kanya. Sabi niya ganun pala kalakas itong sandatang ito. Sabi niya gamitin mo yan sa araw. At ito namang isa. Gamitin mo yan pag nagtakip siling na. Kumagang maghapon na o gabi. Gamitin mo rin yan at targetin ng kagaya nito. Sabi Ador, amang, sadyang napakalakas prairie. Oo, malakas yan dahil galing yan sa akin. Binigay ko yan sa iyong ninuno. At sabi niya, pag nagtira ka na yan, huwag mo na isipin na yung bala na yung makuha. Dahil ang balang yan ay kusang babalik sa iyong mga kamay. Sabi ng matanda. Nagtaka ngayon si Ador, subalit sinunod ni Ador ang sinasabi ng matanda. Sabi niya, yun, tirahin mo ulit yun. Sabi niya, kagaya nito. Sabi niya, tirahin mo ulit yan. Kagaya niya. Sadyang kay lakas. At namangha si Ador. At paglingon ni Ador, yung sa matanda, amang. Sabi niya, ibuka mo lang yung palad. At suminyas ka nang. At ibuka mo yung palad. At babalik ang bala. Namangha ngayon si Ador. Amang, sabi niya, paano bumalik yung bala? Subalit yung bala ngayon ay tumalsik na. Hindi alam ni Ador. Nang biglang nawala yung matanda. Sabi ni Ador, amang, nasaan ka na? Hinanap ni Ador ngayon yung matanda. Subalit wala na. Hindi alam ni Ador ay yung matanda pala ay isang ermitan yun. May kapangyarihan pala yung matanda. At binigyan siya ng kapangyarihan sa paggamit ng sandatang ito. Sadyang namangha si Ador at biglang lumakas ang katawan ni Ador. Dahil may biglang lumutang. Mabalang ka tayo nito. Sabi ni Ador. Sadyang kay lakas pa ito. Sabi niya. At pag niya nawala na yung matanda. Sabi niya, ano kaya itatawag ko sa sandatang ito? Sadyang kay lakas pa rin. Sabi niya. Dahil para ayaw niya na guys. At gusto niya na maalala ang lahat. Kaya tinawag niya na itong Tirador. Yan. Doon ngayon, nagsimula ang pangalan ng Tirador.
tawagin natin ang alamat ng tirador. So guys, no? Sa kapangyarihan ng ermita nyo. So guys, no? At ginampanan ngayon ni Ador ang kanyang mana ng mga lupain. Nag-ikot siya at ang leon ng mga dumbuhala, mga uso at kanyang tinarget. At ang iba naman ay natakot na, umalis na doon sa lupain. At dumami na dumami ang tupa ni Ador. At ang kanyang mga baka, kabayo, mga kalabaw, dumami. Noong unang panahon kasi guys, yun ang kayamanan. Pag mayroon ka noon, sigurado yayaman ka. At naging masagana ang buhay ni Ador sa tulong ng matandang kaya mga bata. Yan lang muna ang YouTube natin. Yumaman na si Ador at naging bantog na si Ador dahil sa kanyang napakalakas at kanyang napalago ang kanyang lupain ng kanyang ama. At naging masagana ang lahat, halos lahat sa kanya na kumukuha ng mga pagkain. Maging ang kanyang mga kapatid, naging sa kanya na rin malapit. At doon na lamang ng ating kwento sa susunod na yugto mga bata, sa pagpatuloy na aking kwento. At yumaman si Ador at yun ang kanyang ginawa sa kanyang kabutihan. Sinuklian ang matanda ng kabutihan ni Ador, ang kanyang tatay. At dahil sa sandata, alamat ng tirador, siya ay lumago ang kanyang pamumuhay doon, lumanda at magpapatayo na rin siya ng maraming building. Doon na lamang mga bata ang ating kwento. Yan, sinaway may natutunan kayo kapag gumawa ka ng kabutihan, sadya namang may likas na kapangyarihan na abot sa iyo ang iyong kalamaan. Yan sa guys, no, mga bata, at sa susunod na aking kwento, ipagpatuloy natin yon. Yan sa guys, no, kaway-kaway naman dyan. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, maaari mo lamang mag-subscribe, i-click ang notification bell para update ka sa aking mga bagong uploads. Follow na rin yung aking Facebook at TikTok. Naway may natutunan kayo sa aking mga kwento, ang alamat ng tirador. Kapangyarihan, nakikita nyo na kwento ito na aking Lolo Tomas. Maraming salamat at sa aking muling pagbabalik sa aking susunod na kwento, ang alamat ng tirador.